3 taon na kaming live-in ng boyfriend ko. Manager siya at may maayos na trabaho. Nagkakilala kami nung nag-work pa ako sa casino before. 43 na siya at ako naman ay 21. After a while, mga 1 year na kaming mag-on nun, tumigil ako sa work and went back to college dahil sa pag-convince niya sa akin na makapagtapos sa pag-aaral. Pumayag naman ako dahil gusto ko ring bumalik sa school sa kondisyon na papayag akong magsama kami sa iisang bahay. So ayun, nagsama kami. Nagwo-work siya at ako naman yung nag-aaral sa private sa college. From bills sa bahay at tuition ko, siya lahat ang nagbabayad. Ang kinikita ko sa online shop, iniipon ko at yung iba'y ginagamit ko sa pagpapasalon or bili ng kung ano-anong skincare, damit, etc. In short, maayos talaga yung pagsasama namin, not until recently. Kinuha niya yung anak niya at pinatira niya dito sa bahay. May 3 siyang anak sa dati niyang partner, yung 2 inuwi niya sa province. Yung isa nasa poder nung dati niyang partner na naanakan niya. Dating networker yon at ngayon ay nagtitinda sa palengke. Abala rin sa buhay kaya hindi rin maasikaso yung nag-iisang anak dito ng partner ko. May iba na ring asawa kaya yung nag-iisang anak nila ay hindi na maasikaso. Pinababayaan, pakalat-kalat sa kalsada kaya kinuha na lang ng boyfriend ko at nag-decide na sa bahay na ititira. Kinausap niya akong mabuti tungkol dito. Sinabi niyang lahat yung dahilan kaya wala akong magawa kundi ang tanggapin na lang yung anak niya dito sa amin. Before pa, alam ko naman na may anak siya pero hindi ko inaasahan na darating sa point na titira niya dito ang bata at kasama namin. Wala naman akong balak na itabo yung anak niya kasi alam ko na wala akong right na gawin yun. Pero nagwo-worry lang ako na baka sa katagalan, sa akin na iatang ang responsibilidad sa bata at ako na ang magbantay-bantay. 7 years old lang yung anak niya. Masama ba kung isuggest ko sa kanya na iuwi niya na lang sa province yung anak niya? Wala din kasing mag-aalaga dito dahil pumapasok ako for the whole week at siya naman ay busy sa work. Ngayon lang ay nagsising in sa akin na mahirap pala yung sitwasyon niya dahil may mga anak siyang inaalala. Nasanay kasi ako na kami lang parate. Kami lang 2 at anytime nakakapag-travel kami. Nakakapasyal, nakakapag-out of town for 2 weeks. Pero ngayon, makapasyal man kami kasama na yung anak niya. At nasa unahan pa ng kotse sumasakay. Naiinis ako at the same time, may alam ko na wala akong karapatan. Dahil mas may right yung anak niya kaysa sa akin na girlfriend lang. Minsan pa ay mas marami yung attention niya sa anak niya kaysa sa akin. Simula nang tumira dito yung anak niya, talagang nahati na rin yung oras niya sa aming 2. Wala naman din akong magagawa kasi anak niya yon. Tama ba na makipaghiwalay ako sa kanya? Ang sabi niya before ay magpapakasal kami pag graduate ko. Pero ngayon ay sinabi ko sa kanya na uuwi na lang ako sa parents ko at mag-iisip-isip kasi hindi ko masyadong matanggap na makakasama namin yung anak niya dito sa bahay. Ang kaso, ayaw niya akong pauwiin sa amin. Sabi niya, wag ko daw siyang papiliin between sa akin at sa anak niya. Mahal na mahal niya yung anak niya at the same time ay hindi daw pwede na sumira ako sa usapan namin na makapagtapos ako ng pag-aaral. Kung tuluyan naman ako makikipag-break sa kanya, mahihinto ako sa pag-aaral at sa kasino na naman ang bagsak ko. Mahal ko siya at ayoko din na magkahiwalay kami. Hindi ko alam, Mamelen, siguro nagbabago lang din ako sa sitwasyon naming 2 at siguro hindi pa lang din ako ready na merong obligasyon na iniaatang sa akin. Dahil kahit sa mga kapatid ko, never akong pinag-alaga ng mga magulang ko. Kaya hindi ako sanay mag-alaga ng bata lalo at hindi ko naman kaano-ano. Matulungan niyo sana ako sa problema kong to. Dahil ilang araw ko na ring iniisip kung ano ba yung dapat kong gawin. Aminado naman ako sa sarili ko na mahal ko siya at hindi ko na rin naman siya talaga kayang iwan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento at sana ay mapili. From our letter sender, Karen ng Antipolo, Rizal. Hindi naman kita masisisi kung ayaw mo magpakayaya sa hindi mo naman kaano-ano, diga? Kasi bata ka pa rin naman for that kind of responsibility. Ang responsibility, pinipili yan. Kung ako sa'yo, kumuha kayo ng yaya para may mag-alaga sa anak ng partner mo. And if ayaw mo talaga ng kahate, find someone na walang sabit. Kasi if ever na mag-asawa na kayo, meaning kung ano yung meron sa lalaki, magiging parte na rin yun ng buhay mo. Whether you like it or not, you must accept because it's the reality. Not unless na iba yung habol mo sa kanya. Convenience and hayahay na life. Dahil kung talagang mahal mo siya, you should accept everything about him. You should be selfless. Kung mahal mo talaga siya, dapat alam mo yan. At eto naman yung real talk advice ng Mamelen nyo. Sa una pa lang naman kasi alam mo na may anak na siya pero pinatulan mo pa rin. Pasalamat ka't pinapaaral ka pa at nasa private school ka pa para makapagtapos ka. Then dahil lang sa anak niya, 7 years old, nag-iiba na yung ugali mo. And dahil ayaw mo ng responsibility sa anak niya, ayaw mo nakasama siya sa mga lakad nyo. At ayaw mo rin sa front seat nakaupo yung bata.
Stupidity na at saka napaka-childish na nung galawan mo. Aba teka, gusto mo sa'yo lahat? Baka kasi hindi mo naman talaga mahal yung boyfriend mo, iwan mo na. Siguro may napapala ka lang kasi kaya ka nag-i-stay. Kasi kung mahal mo siya, tanggap mo yung anak niya. No ifs and no doubts, hindi ka deserving sa pagmamahal ng boyfriend mo. Ginusto mong makisama sa ganyang edad So i-prove mo na deserve mo yung pagiging girlfriend niya. Do not wait for that time na magsalita siya ng masakit dahil sa kaartihan mo. Don't make him realize na mali ang piliin ka bilang girlfriend niya. Make him realize na karapat dapat ka. Dahil kung talagang mahal mo siya, easy lang sa'yo yung mga bagay na yan.